Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ores. Hindi ko sukat akalain na masasadlak ako sa isang karnasang nakakapangilabot kasama ang tiyuhin ko. Nagpunta lamang kami sa isang puok na hindi ko aakalaing pinamumugaran pala na mga aswang. Mga unang taon ng dekada 90, sa bandang gilid ng mga bukirin ng Gihulngan sa Negros. Kapistahan noon sa isang munting nayon sa lugar. Hindi naman talaga ako dapat sasama, pero itong tiyo ko ay ginawa kong kanang kamay sa pagluluto niya. Sa madaling salita, sa mismong sentro kami ng Gihulngan naninirahan at meron ngang karinderya ang tiyo at siya lamang ang nagpapatakbo nito. Hiwalay ang aking mga magulang. Ang nanay ko ay meron ibang kapareha at nasa Manila, habang ang tatay ko naman ay nasa Mindanao. Kaya naman ang tiyo ko talaga ang nagpalaki sa akin noon. May bahid na pagka binaba itong si tiyo, pero hindi yung tipong nagarapal na tsorba. Hastang brusko pa nga ito at akalain mo pa nga na isa itong barumbado kaysa sa isang beki. Tawagin na lamang natin siyang Tiyo Alan. At dahil nga hindi niya matanggihan ang isang kaibigan doon sa bandang bukid ng lugar, napilitan itong magluto. Gaya nga ng sinabi ko ay piyesta at tiyak na may handaan. Ako naman noon ay nasa 13 taong gulang pa lamang. Kung ano ang ipinag-uutos ng tiyuhin ay agad akong sumusunod. Mga rikado, hiwa ng karne, pagpapakulo ng tubig at iba pa. Kaming tatlo pa lamang noon. Madaling araw at kinakailangan ng matapos ng mga putahe bago sumapit ang tanghalian. Sa tanghali ang kumbera. Yung kumbera po, kainan yon. Hanggang sa matapos ang piyesta, pero syempre, sinabi ng tiyo ko na mananatili muna kami doon ng mga 4 na araw. Alam niyo kung bakit? Meron kasing natitipuan itong tiyo ko na isa umanong binata na gwapo sa paningin niya. Hindi naman malandi ang tiyo sa kabila ng kanyang kasarian eh. Sadyang niyais niya lamang masulyapan yung lalaking yon. Tawagin na lamang natin ang lalaking ito sa pangalang Maro. Nakilala ito ng tiyo ko sa palengke lamang ng Gihulngan. At si Raman din ang nagpakilala sa kanila. Kasama ako noon at parang hibang kong tumitig ang tiyo. Isipin niyo ba naman mas malaki pa yung pangangatawan ng tiyo kung ikukumpara sa lalaking ito eh. Nagtatrabaho si Maro bilang katiwala sa isang malaking tindahan ng feeds sa bayan. Maganda yung katawan nito, pero mas litaw pa rin yung muscles ng tiyo. Sinisita ko ito minsan pero nakukutusan lamang ako ng tiyo ko. Nakakatawa din kasi ito at mapagbiro eh. Pero kapag napupuno na talaga, nakakatikim ako mula rito. Kinabukasan ng araw ng piyesta. Kumbaga pagkatapos ng piyesta ay kinausap niya yung kaibigan niya doon. Nagumala daw sila bukas doon sa kung saan nakatira itong lalaki. Pero tumanggi ito dahil nga daw merong aswang. Beke din itong kaibigan ng tiyo pero katulad niya, para din itong toro. Pangalanan natin ang kaibigan ng tiyo na Raman. Sinabi ko na sa iyo yung tungkol dito, hindi ba? Kilala ko pa ngayong ilan sa mga aswang dito eh. Dapat kahapon pa kayo umuwi kaso naglalandi ka pa. Sabi ni Raman. Eh bakit naman ako matatakot kung naririto lang naman ako? Di ba? At saka sa gabi naman yung mga aswang na yun eh. Tanghali o tara, saglit lang tayo. Itong bahay ni Raman ay nasa dulo ng nayon. May mga kapitbahay naman, pero magkakalayo. Tipikal na bahay probinsya talaga. Isang palapag na nakaangat ang sahig sa lupa. Pero napakalinis nito. Tapos maganda pa yung pagkakapwesto ng bahay. Nasa dalisdis ito ng bundok. At kitang-kita talaga ang nayon sa ibaba. Nagpumilit itong si Tiyo hanggang sa napapayag na rin si Raman, lalo pat dumating na ang nanay nito at sinabing igala naman daw ang kusinero.
Siyempre hindi naman pwedeng hindi ako sumama. Pinabihis pa ako ng tiyo. Magandang bihis daw dahil may pupuntahan kami. Akala mo naman hindi ko alam kung saan kami pupunta. Akala mo gwapo yung lalaki na gugustuhan niya. Pero dahil masunurin ako dito sa tiyo ko, kahit ganun siya, malaki ang paggalang ko. Kahit na may mga pagkakataon na nagbibiruan kami, naroroon pa rin talaga ang pagbibigay-pugay. Isipin mo, 2 buwan pa lang ako noon nang iwan ng nanay ko. Siya nang umaruga sa akin. Anong klaseng pahirap kaya yung pinagdaanan niya? Nakapolo ako noon na puti. Puti din ang salawal. Paglabas ko ng bahay nila Raman ay pinabalik ako sa loob at sinabing ibang damit daw dahil para daw akong ring bearer noon. Malayo itong bahay ng lalaki. Nasa kabilang panig ng nayon. Hindi naman liblib dahil kung iisipin ay mas maraming bahay doon at naroroon din ang diskuhan ng piyesta. Mainit ang panahon. Binabagtas lang namin ang daan sa ilalim ng tirik na araw. Itong si Raman ay nagrereklamo. Medyo maarte. Pero bigla na lamang nahinto noong makarating kami sa gitna ng maraming saging. Nakatingin siya sa isang banda. Tapos sinila ako at sinabing magmadali daw kami sa paglalakad. Humarang si Tiyo at nagtanong kung anong problema. Hanggang sa ngumuso itong si Raman at sinabing may 2 lalaki daw na nakatingin sa amin. Aswang daw ang mga ito. Ayon sa kanyang naririnig sa mga tao sa lugar. Madalas umanong nambabagat ang mga ito sa tubuhan. Tagaroon daw kasi nakatira mga yon. Nako sa iyo, Raman. Mapaaswang man yan o hindi, may araw rin. Hindi ako matatakot sa mga ayan. Naniniwala naman ako sa aswang. Di ba nga dear, mga aswang din tayo, Raman? Ay tara na, hayaan na natin yung mga yan. Hoy Alan, hindi ako nagbibiro oy. Bahala ka na nga. Siyempre, kung sino man yung pinakakabadon, walang iba kundi ako. Kitang-kita ko talaga yung pagkabalisa nitong si Raman eh. May pakending-kending pa itong maglakad. Pero sa mga puntong yon, ang tino at ang bilis pa nito. Hanggang sa nakarating na kami sa dulo ng nayon. Nasa gilid ng bangin ng lugar. Natatanaw ko noon ang malawak na palayan sa ibaba. Narito na. Masiglang kumakaway ang tiyo sa lalaki. Sapagkat naroon nga ito sa harapan mismo ng kanilang bahay. Sa wakas, nagtagpo na sila. Pero hanggang kawayan lamang ang nangyari. Habang hinihintay na papasukin sa kanyang tahanan. Mabuti na lamang at tila na unawaan ito ng lalaki. Kumaway din ito at nagtanong kung bakit hindi daw kami nakadalaw nung nakaraang piyesta. Ito na yung tamang sandali para kay Tiyo na lumapit. Kami ni Raman ay sumunod naman sa kanya. Hindi ko mapigilang sumulyap sa likuran namin. Hindi ko alam kung bakit pero naroon pa rin at nakatanaw sa amin ng 2 lalaking nakita ko kanina sa kasagingan. Kinalabit ko si Raman. Sabi ko naroroon sa may tindahan ng 2 lalaki. Tugon ni Raman. Malamang ay kami daw ng tiyo ko ang kanilang pakay. Lalo na ako. Dahil bata pa raw ako. At yun daw ang paborito ng mga aswang. Itinuro ni Raman ang ibabang bahagi ng lugar. Diba't nasabi ko ng malawak ang palayan doon. Oo't malawak ang palayan pero meron ding mga tubo. At doon daw naninirahan ang 2 lalaking yon. Meron pa umanong iba. Mga kamag-anak umano at doon din sila nakatira. Doon din umano nangyayari ang sinasabi niyang may biniktima na tao. Sabi ng nanay ko, may nawawalang dayuhan na raw doon at sila yung pinaghihinalaang kumuha. Ang problema nga lang wala talagang matibay na ebidensya. At syempre takot din yung mga albularyo na galugarin yung lugar na yon. Tumango na lamang ako. Gusto ko na sanang mangmungkahi na umuwi na lamang kami pero baka mapagalitan pa ako ng tiyo. Hanggang sa nagkausap sila nitong si Maro. Inalok pa kami nitong mag-inuman. Isang bagay na ikinatuwa ng tiyo ko. Agad itong pumayag. Siya na raw ang bibili ng alak.
Ako tuloy ang inutusan na bumili ng alak nun. Kulafo naman yung nauuso dun sa kanilang lugar. Kaya yun ang binili ko. 4 na bote. At talagang kumaripas ako ng takbo pabalik. Naroroon kasi yung 2 lalaki sa pinagbilihan ko ng alak. Iba sila kung makatitig. Nakayuko. Pero yung mga mata ay nakataas at nakatitig sa akin. Ibinahagi ko ito kay Raman at maging sa tiyuhin ko. Narinig naman ito ni Maru at sinabi ni Maru na iwasan na lamang daw ang mga ito. Yun din daw kasi ang ginagawa ng mga tao doon. Alam niyo ba na nagkagulo dito nung disco? May 2 babae raw na hinabol ng kung anong malaking hayop eh. Doon lang mismo sa daanang yan oh. Doon sa ibaba nakatira yung mga aswang eh. Kaya walang ibang pinaghihinalaan yung mga tao kundi aswang yung humabol. Dagdag pa ni Maru. Tila nagpapasikat naman ng tiyo. Dahil bigla itong sumagot na kapag kami daw ang biniktima ay papatay niyang mga nilalang. Kahit ilan pa daw hindi daw siya natatakot. Pupuntahan pa daw niya ang lugar ng mga aswang. Nagkatinginan kami na Raman nun. Nagkibit balikat si Raman at sinabing nagyayabang lamang daw ito para mapabilib si Maro. Tumawa si Maro. Humiling ito at nagkibit balikat din. Sa silong ng bahay sila nag-inuman. Kung magmamasdan ay tila magkukumpari pa. Dahil hindi mo talaga mapapansin na may isang Becky. Maganda pa ang kanilang pagkakaupo eh. Mataas kasi yung bahay kaya angat na angat ang silong. Katunayan, nandun din ang abuhan. Malaki ang bahay nila Maro. Tanaw ko noon ang sinasabing tubuhan. Malapit lang kung titingnan mula sa bahay na yon pero kung lalakarin may kalayuan. Hindi ko inaasahan ng tumama ng alak sa mga alimpatakan nitong mga nagiinuman. Magbabago ang ihip ng hangin. Magagabi na nang biglang sabihin ng aking tiyo na, "Kanina pa ako nabibingid dyan sa aswang na yan. Talaga bang takot kayo dyan? Ores, umari ka nga. Bumili ka ng 4 na kulafo dali. Dito lang kayo ha. Babalik ako. May kukunin lang ako sa bahay nila Raman. Oy Ores, huwag kayong uuwi ha. Kapag nakabili ka ng alak, dito ka lang din babalik ka agad ako. Ha? Aswang lang pala yung problema dito Palayasin natin." "Hoy, sandali. Lasing ka na." Sita ni Raman kay tiyo. Pero sabi ng tiyo kailanman daw ay hindi pa siya nalalasing. Sabay kindat kay Maro at wika ng, "Mahal ko, maghintay ka lang." Pagkatapos magsalita ay umalis na ito. Diretso ang kanyang paglalakad. Hindi ko napansing sumuray man lang. Hindi ko naman alam ang gagawin ko hanggang sasabihin ni Maro na bumili na lamang daw ako ng alak at bumalik na lamang kagad. Bumili nga ako at alinsunod sa utos ng tiyo. 4 ang binili. Mabilis din akong nakabalik dahil madilim na ang daan. Wala pang kalahating oras ay natanaw ko na ang tiyo ko na paparating. Nakasuot na ito ng jacket at pantalon. May sombrero din. Yung sombrerong binili niya sa Cebu nung minsan siyang nagtungo sa lugar na ito. May nakalagay pa yung Viva Pit Senior Talagang lalaking lalaki yung asta. Natakot pa nga si Maru nun Parang manggugulpi doon ng tao. "Hindi Mabuti at hindi ninyo ininom yung alak. Ikaw Maru, lalaki ka at gusto kita. Pero kapag nagpakaduwag ka, mas masahol ka pa sa isang katulad ni Raman. Para ka na rin katropa namin kapag ganun. Bitbitin mo yung alak, Ores. Tara na. Makikipag-inuman tayo sa mga aswang." "Walang hiya ka. Sigurado ka ba dyan, Alan? O nagpapasikat ka lang dito kay Maro?" Sita ni Raman. "Alam mo, Raman, nung piyesta pa lang ay nakita ko na yung mga aswang. Masyadong mainit ang ulo ko sa mga yan. Nakatitig pa dito sa pamangkin ko. Kung sa bagay bata ito, lapitin ng aswang. Ang totoo kaya ako piniling tumagal dito at puntahan itong lalaking ito, hindi dahil sa trip na trip ko talaga siya, kundi para alamin kung saan ba talaga nakatira yung mga aswang na yan. Makikita ninyo kung paano ko palalasayasin yung mga yan dito. At kapag lumaban, walang ibang kahantungan kung hindi yung mamamahinga habang buhay." Seryosong wika ni Tio Alan. Tila nagkaroon naman ng kuryosidad itong si Maru. Tapos si Ramani nag-aalangan.
Pero nang magsimula ng maglakad ang tiyo ay sumunod ito. Pero ako kumapit sa kamay ni Raman noon. Alam ko ang kakaibang pagkataong ito ng tiyo mo, Ores. Alam ko yun. At kapag may naaapi sa isang puok, sadya niyang pinupuntahan yan. Ginagawa niyang maayos yung pagsaway. Hindi ko nga mawari kung bakit Becky yan eh. Napaka-misteryoso niya noon lalo nung bata ka pa lang. Hindi ako sumagot sa sinabi ni Raman. Kung batid niya ang tiyo ay mas batid ko ito. Hindi naman siya ganun eh. Hindi ko nakasanayan sa kanya itong mga ginagawa niya ngayon. Puro na lang ito halakak at saka panglalandi. Pero hindi naman nakikipagrelasyon sa isang lalaki. Sa bagay kuripot eh. Sumusunod sa kanya si Maru. Napakakalma ni Maru. Basta kami ang nasa huli nun. May dalang ilaw si Maru. Madali din niyang nakuha ang ilaw na flashlight sa silong. Pababa ang lugar at hindi maubos ang takot ko dahil kumbinsido ako na totoo ang mga aswang. Wala pa man akong nakita sa personal noon pero palaging bukang bibig ito ng mga tao dati. Lalong-lalo na sa may Salvador Benedicto. Nang makarating ng kapatagan, tila ba maiihi ako noon. Habang papalapit ay mas kinakabahan ako, lalo na't natatanaw ko na doon ang tubuhan. Nasa gilid kami ng palayan habang naglalakad. May mga bahay na nalalagpasan at ang nagiging batayan ko doon ay ang ilaw na nagmumula sa lampara at gasera. Hanggang sa narating na namin ang tubuhan. Kinakabig ko na sa mga sandaling ito si Raman. Sabi ko umuwi na lang kami. Pero hindi ito kumikibo. Hindi niya ako pinapansin. Oo at mahigpit siyang nakahawak sa akin pero tahimik ito. Napakahabang daanan nito na ang bawat gilid ay tubo. Napapatingin pa ako sa gilid nun. Baka kasi may nagtatago lang at biglang sumulpot eh. May kung anong masangsang pa sa loob. Tapos may naririnig akong tinig ng biik nun. May matay na ako nun sa sobrang kaba. Gayunpaman ay nagpapatuloy pa rin sa paglalakad. Narinig ko ang sinabi ni Maru na may aswang daw sa loob ng tubuhan na nagmamasid noon. Alam ko, hanggang sulyap lang naman yan. Ipapakita ko sa iyo Maru kung paano labanan yung aswang sa pagbabanta ha. Lakas ng loob lang. Kapag natakot ka ba, aakitin ka talaga. Sambit ng tiyo. Hanggang sa may nakita na akong matataas na puno. Tapos nasa gilid na lamang ang tubo. Sa dako pa doon ay may dalawang malaking bahay na magkakatabi. Nakahiga ang bahay. Kumbaga bungalo. May Petromax na ilaw sa unang bahay pero walang katao-tao. Tumigil kami sa harap ng bahay na yon. Walang umiibig. Pinagmamasdan lamang namin noon si Tiyo. Hanggang sa sinangbit ako nito at sinabing yung alak daw ay ilagay sa lamesa doon sa loob ng kamalig. May kamalig sa unang bahay. Nasa harap lang. Kita sa beranda. Bigla akong tumakbo at inilagay ko ang supot na may lamang 4 na boteng kulafo. Agad akong bumalik. Hinawakan pa ako noon ni Raman. At ang sabi nito ay kapag may nangyari daw ay wala akong ibang gagawin kung hindi ang tumakbo hanggat kaya ko. Dagdag pa ni Raman, ipapahamak daw kami ng tiyo nun. Hanggang sa... Maayong gabi ninyong tanan. Bati ng tiyo. Magandang gabi daw. At pagkatapos noon ay wala ba umanong matapang na sumubok sa kanya sa inuman. Balita niya ay malalakas daw uminom itong mga naninirahan dito. Kaya't napaparoon daw siya at hinahamon na mga yon. Sira ulo talaga yung tiyo mo. Uy, nako, ano bang pinagsasasabi nito? Uy, baka may kung anong gawin pa yung mga naninirahan dito. Sambit ni Raman. Pero hindi umiimik ang tiyo. Hanggang sa may lumitaw na mga tao at nanggaling ito sa likod ng bahay. 2. At gano'n na lamang ang paglaki ng mga mata ko dahil nga ito yung 2 lalaking nakatanaw kanina sa may sagingan. Hindi katandaan ng mga ito. Halos kaidaran lang ng tiyo. At saka bumukas naman ang pinto ng bahay.
May sumulpot doon na 2 lalaki at matatanda naman ang mga ito. Nanginginig ang katawan ko, Sir Seth. As in hindi ako mapakali nun. Hanggang sa nagsalita ang isa sa mga matatanda. Ang sabi ay walang galang daw itong si Tio. Nararapat lamang umano na dapat daw bigyan ng leksyon. Alam mo, Manong, sa pagtanda mo na yan, hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng galang. Babati ba ako kung wala akong galang? Oy, kayong dalawa, mukhang ang tatapang niyo manuntok ka. May ibubuga ba kayo sa inuman? Kung wala'y abay nag-aaksaya lang ako ng oras. Ako na lang iinom. Kung may lalapit, lumapit lang. Pagkatapos magsalita ng Tio ay nagtungo na yun sa kamalig. Binuksan ito ang isang alak at tinunggayon. Kinawayan niya si Maru. Lumapit naman ito tapos umupo. Si Raman hinila ako at dali-daling naglakad papunta sa kamalig. Nanginginig din ito. Damang-dama ko ang kanyang kamay. Mabaho doon sa kamalig. Amoy patay na hayop at napakalansa. Dumami ang mga tao. May mga babae pa doon. Mga nasa 8 na ata mga ito. Nag-uusap. May tumatawa at may nakatitig sa amin habang nanlilisik ang mga mata. Ang 2 matanda at yung 2 nakatanaw noon sa sagingan ay lumapit. Tila ba may kung anong gagawin. Kami noon ay magkakahanay sa upuan at pagkatapos ito mga dumating. Umupo sa tapat namin. Yung ibang mga residente doon nasa labas lang ng kamalig at nakasandal sa bukana. Oh, magtititigan na lang ba tayo? Nakakatawa kayo. Kinakatakutan kayo dito nang babagat daw, aswang daw kayo. Totoo ba yun? Naniniwala naman ako sa aswang pero ito lang yung lilinawin ko. Mas natatakot pa ako sa tao kaysa sa aswang. Abay, may baso naman pala sa lamesa. Tila ba sinasadya? Maro, tagayan mo sila. Mungkahin ng Tio kay Maro. Binuksan ni Maro ang isang alak. At saka tinagayan yung isang lalaki na medyo bata-bata pa. Tinanggap naman ang alak nun. Tapos uminom. Rinig na rinig ko ang paghinga nito. Hanggang sa bigla na lang umalinsangan. Hindi ko malaman kung bakit nakakaramdam ng alinsangan na tila ba ang hirap huminga. Partida gabi Dapat malamig. Pero hindi nun. Nagmumura si Raman. Parang mag-aan yung aswang na raw. Ibinulong niya ito sa akin tapos sinabing patay na daw kami. Talaga bang alam ninyo ang kinahihinatnan ninyo ngayon? Para niyo na rin sinabi na kami yung ipinagdiriwang. Ang iinom ng alak ang tatapang. Sige, pagbibigyan namin ng alak. Pero pag naubos ng alak, nako. Tapos ang maliligayang araw ninyo. Sambit ng isang matanda na may bigote. Biglang sumingit ang isa pang matanda. Yaong bahagyang maliit at may mga uban na ang buhok. Anya, siya'y natutuwa dahil hindi na raw nila kailangang maghirap pa. May mga tao daw na sabik ng mamatay. Nagtawanan ng 2 lalaking kaedad lamang ng Tio. Ang isa sa kanila, nakasuot ng salawal. Samantalang ang isa naman ay nakaitim na pantalon. Ang mga nasa paligid ay nagliliyab ang mga mata. Ay nako, mamaya na yan. Magiinuman pa naman tayo, di ba? Mga aswang sa tubuhan, yan ang itatanyag ko sa inyo. 2 pamilya pala yung naninirahan dito. Walang pulutan pero ayos lang. Isipin nyo na lang na ang pulutan ninyo mamaya, walang katulad. Sabi ng Tio. Humalakak talaga ito na parang isang ibang. Nakikita ko kay Raman ang pagluha ng mga mata. Samantalang si Maro kapansin-pansin na kinakabahan. Nanginginig na rin. Naginuman. Binabantayan ko noon ang dami ng alak. Napakabilis maubos ng isa. Hanggang sa binuksan ng isa pa. Kinuha ni Raman ang pang-4 na bote ng alak at siya nang nagbukas. Tinungga niya. Parang nagpapalakas ng loob. Alam niyo ang mga aswang, hindi tinatablan ng bala.
Nasusugatan pero parang kagat lang ng langgam para sa kanila. Maliban na lang kung may kargang orasyon yung gamit o kung mapuruhan talaga. Tama ba, Manong? Pero imposibleng mapuruhan eh. Mautak ang mga aswang. Siguro may 4 na aswang na akong napatay. Hindi na ako nagbibiro ha. At mukhang madadagdagan pa ng marami ngayon. Wika ng tiyo nun. Nagsitawanan ng mga aswang pati na rin ang mga nakapaligid sa amin. Hanggang sa may kinukuha ang tiyo sa loob ng kanyang jacket. Nagkatinginan ang mga aswang. Tila ba'y naghihintayan sa gagawin ng tiyo. Yung isa ay pinatong pa sa lamesa ang isang paa nito. May inilabas ang tiyo. Baril. Kalibre 38. At may nakapulupot ditong rosaryo na kulay abo. Inilapag niya ito sa lamesa. Kitang-kita ko ang panlalaki ng mga mata ng aswang. Itong mga nakapaligid, pansin kong unti-unting umaatras nun. Samantalang yung nakaupo sa tapat ay tila ba'y aalis na. Oh, bakit natakot kayo? Maliliit lang naman yung bala niyan eh. Pero hindi nga lang gumagaling yung sugat kapag tumama. Kala ko ang tatapang nyo. Sandali lang ibabalik ko na lang ito. Ito na lang, sa tingin ko ay hindi nyo magugustuhan. Kinuha ni Tio ang baril na may nakapulupot na rosaryo. Pero may inilabas naman ito na isang itim na patalim. Ultimo yung hawakan niya itim eh. Para bang isang sunog na punyal yon. Kung natakot ang mga aswang doon sa baril, lalong-lalo na dito sa patalim. Biglang itinarak yun ng tiyo sa lamesa at sinabing, kapag sinabi kong walang aalis, walang aalis ha! Huwag niyo akong gagalitin. Kilala niyo yung punyal na ito, no? Ito lang naman yung pumatay sa bantog na aswang sa Salvador. Pero hindi ako yung nakapatay. Pero yung tatay ko. Saan ka pupunta? Umupo ka. Umupo ka, sabi. Makikipag-usap ako ngayon bukod pa sa inumang ito. Gusto ko magsilayas kayo dito dahil kung hindi papatayin ko kayong lahat. Ano bang kasalanan namin sa'yo ha? Hindi ka naman taga rito ha? Wika ng matanda na may bigote. Kayo nga ang sadya ko nga ni, di ba? Kaya may kasalanan kayo. Hindi nga lang sa akin. Perwisyo kayo. Natatakot sa inyo yung mga tao. Tapusin na nga natin ito. Wika ng tiyo sabay tayo at bunot sa punyal na nakatarak sa lamesa. Kitang-kita ko ang pagpulasan ng mga aswang na para bang mga pusang binato ng walis sa abuhan. Ang bibilis eh. Ang layo ng mga nalundag. Naroroon na sa may tubuhan ng iba. Nakadapa pa sa lupa at may mga nag-anyo ng aswang. Ako noon ay hindi ko kinaya ang mga nasaksihan ko. Napaiyak talaga ako. Nagbahis ang tiyo. Nagwala. Lumapit sa mga aswang. May sumunggab pero sinalubong niya lang yon. Ulitin ko, malaking tawang tiyo. Kaya't parang pastit lamang yun na sinakal at sinaksak sa tiyan. Na makita naman ito ng mga kasamahan ay umatras at naghayo. Rinig ko doon sa may tubuhan ang pagpalahaw ng mga ito. May umiiyak. Itong nasaksak ng tiyo isa sa mga nakapaligid kanina eh. Napapailing ako habang nakangangambibig. Hindi ko inaasahan na ganun pala kabagsik ang tiyo alan sa kabila ng kasarian nitong pinili. Yung dalawang aswang na nagmasid sa amin sa sagingan, naroroon sa gilid ng bahay. Nasaan yung buo at nakakatakot ang postura. Si Maru ay sumisigaw. Tumakbo na raw kami nun. Pero sinita ng tiyo. Kapag tumakbo ay yari daw sa mga aswang. Walang ibang gagawin kung hindi ang gaya ng sinabi niya kanina. Panoorin siya kung paano palayasin ng mga ito. Tumakbo ang tiyo patungo doon sa dalawang aswang sa gilid ng bahay. Pinagtulungan siya. Si Raman bumigay eh. Nagtititili tapos talon ng talon. Nakatungtong ako sa may upuan. Yung lalaking nakapantalon ng kulay itim. Sumalampak sa bahay ng sipain nito ng tiyo. Habang yung isa naman tumba na at sugatan. Walang kalaban-laban ng dalawa eh. Hanggang sa... Huwag nyo nang aksayahin ang buhay nyo. Mamamatay lang kayo.
Sige na, umalis na kayo dito ngayon din. Ngayon din! Mungkahi ng tiyo. Hindi na bumalag ang mga ito. Tahimik na naglakad at paika-ika ang isa. Nagngangal-ngal pa ang tiyo. Paulit-ulit daw niyang babalikan ang puok na yon at kung naroroon pa rin yung mga nilalang na ito ay walang pagbabago ang kanyang gagawin. Pero sa pagkakataong muli, hindi na daw siya magdadalawang isip pa. Unti-unting huminahon si Raman habang si Maron naman ay napaupo sa kamalig. Hinahawakan ng dibdib at pagkatapos ay sumuka. Nandoon pa rin sa bahay ang aking tiyo. Sinisiyasat niyang likuran. Nagtungo pa sa isa pang bahay. Pagkaaraan ng ilang sandali siya nagbalik. Ang sabi niya noon ay doon daw kami magpapalipas na maghapon sa lugar at kami umano ang kanyang aanyayahang tulungan siyang ibaon ng isang bangkay. Walang sino man kina Raman at Maro ang nakapagsalita. Maging ako din naman Anong sasabihin ko? Magtatanong ba ako? Gayong nasaksihan ko ang kanyang ginawa na hindi ko sukat akalain na magagawa ng aking tiyo Alan. Lalaking lalaki ang dating Hindi ko na makita sa kanya ang kanyang pagkamalambing. Nagpalipas kami na maghapon sa lugar. Habang nangyayari naman yon, si tiyo ay nagukay sa likuran ng kamalig. Hindi siya nagpapahinga. Ako naman pagkagising ko sa umaga ay naroroon na silang lahat sa beranda at nag-uusap. Siyempre pinag-uusapan ang nangyari nung nagdaang gabi at tungkol sa aking tiyo na pari pa kay Marco, siya daw itong bantugang pumatay noon ng aswang. Ako nga, di ba nga ang sabi ko ay palalayasin ko yung mga aswang? Wala na kayong dapat pang katakutan. Ang mga aswang na yun matatakot sa inyo. Sino magnanakaw ang lalapit pa kung alam nila yung kapalit nito kanilang buhay, di ba? Ikaw Ores, ayos ka lang ba, pamangkin? Pasensya ka na. Alam kong labis kang natakot pero kinakailangan mo lamang maging matatag at matapang. Balang araw malay mo, makakaranas ka din ng ganito. Halina kayo, umuwi na tayo. Pagod na ako. Bigla na lang kaming umuwi noon sa bahay nila Raman. Hindi nagpapansinan si Maro at ang aking tiyo. Nang mapadaan na sa bahay ni Maro, kusa itong lumis ng daan at sinabi lamang na hanggang doon na lamang siya. Pagkatapos ay nagpasalamat. Magmula na mga nangyaring yun ay wala nang nagparamdam na aswang sa lugar. Madalas namang bumisita si Raman sa aming bahay sa sentro. Anya, ang bahay daw ng mga yun ay giba na. At napag-alaman nila na gumawa lamang pala ang mga yun ng tirahan nang walang pahintulot sa tunay na may-ari ng lupa. Ayon sa mga trabador sa tubuhan, nagpapanggap lamang ang mga ito na tagabantay ng lupain. Pero wala naman daw nasabi ang kanilang among meron. Buhay pa si tiyo. Binabay pa rin. Tapos na ako sa aking pag-aaral. Siya ay nagpatapos sa akin at syempre pa bilang ganti ay inaalagaan ko ito ngayon. Kahit na hindi pa naman kinakailangan dahil malakas pa rin siya. Isipin mong may taglay ang aking tiyo ng karunungan at napakalalim ng karunungang ito. Na siya lamang ang sumugpo at nagpalayas sa mga aswang sa may tubuhan.